Sa kaangot nga balita mga kapuso, pila naman ka mga negosyante diri sa probinsya sa Negros Occidental nagkakabalaka man nga posible maapektuhan sa problema sa supply sa kuryente sa bugos nga rehiyon. Nakatuto kay Lynn Pedreso. Sa freezer, nag-invest ang malubaligya nga si Mundet sa iya nga Tianggi diri sa barangay Mambulak sa Silay City. 3 kadako nga freezer ang ginbakal sini agud magbulig sa iya negosyo nga mga utan kag isda. Gani bangod sa naeksperyensyahan nga pag-brown out bangod sa hindi estable nga power supply, ginakabalakan sini nga maapektuhan ang iya nga palangabuhian. Tapos nga nagabaho ang produkto nagaminya gid pati itong mga frozen na hindi na pwede nga mawadaan ice na mo kay nga once nga hindi na siya ma-ice siya maslom gid sa maguba kami sa customer namo. Subong pa lang, nagakabalaka naman ang negosyante nga si Joji. Bangod posible nga magsaka ang bill sini sa kuryente, bangod sa epekto sa patay siga sa kuryente. Oo, mo gina ma'am. Kay kung patay siga, siyempre ang belta dito mapaktang siya gulpi sa katon bel gid ako. Ginpayag sa Central Negros Electric Cooperative o Sineco nga fully restored na ang supply sa kuryente sa Negros Occidental. As far as Sineco is concerned, naulihan na naging fully restored na. Samtang luyag man, ipathag sa Sineco sa mga konsumidor nga ang naeksperyensyahan nga power interruption ang hindi na konektado sang pagkadula sang supply sang kuryente sang Enero 2. Gilayon man sunod sa Sineco nga ginasolusyonan ang problema sa tiun nga may mga kaso sang pag-fluctuate sa pila ka mga lugar. May mga isolated interruption, but I think it's more of the line na lang not caused by the interruption na ginsuguran sa January 2. Nagalao mang Sineco nga kaangay sa probinsya, magbalik sa normal ang supply sa kuryente sa Panay kag Guimaras, nga dako na ang epekto sa negosyo kag ekonomiya. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.